Balik Pilipinas na si Catriona Gray matapos koronahan bilang Miss Universe 2018 sa Thailand. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni JL Asayo live. Yes, JL. Angela, bandang 3:40 kanina nang lumapag ang sinasakyang private jet ni Miss Universe 2018 Catriona Gray dito sa NAIA. Very pretty in white ang dating ni Catriona nang lumabas ito sa eroplano. Masayang sinalubong ng mga media at mga suporta si Catriona. Kasama sa mga sumalubong sa kanyang pagbaba ng eroplano si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, ang may-ari ng private jet na sinakyan nito. Dumiretso ito sa hangar ng Platinum Skies Aviation kung saan naghihintay ang mga batang tinutulungan niya mula sa Young Focus Foundation Child Care Center. Sa kanyang maiksing pahayag sa media, nagpapasalamat ito sa mga sumalubong sa kanyang pagbabalik sa bansa matapos koronahang Miss Universe sa Bangkok, Thailand nitong Lunes. Ayon kay Catriona, hindi pa rin niya lubos na makapaniwala sa natamong tagumpay. Excited na rin ang bagong Miss Universe sa charity project bukas kasama si dating Governor Singson. Isang hero's welcome naman ang inihahanda ng mga kababayang taga-Albay. Angela, naghihintay pa rin tayo ng update mula naman sa organizers ng Miss Universe para naman sa schedule na gagawin nito for the official press con ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Yan muna ang latest live mula dito sa NAIA. Angela. Maraming salamat sa iyo, JL Asayo. Magkakaroon ng courtesy call si Miss Universe 2018 Catriona Gray kay Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa Malacanang. Gayunman, wala pang detalye kung kailan ito nakatakda. Una nang pinaabot ng palasyo ang pagbati sa pagkapanalo ni Gray sa Miss Universe pageant. Hindi ko lang alam specific date, but si Secretary of Tourism, Berna, said, definitely courtesy call. Idinetalya ni Miss Universe 2018 Catriona Gray sa isang one-on-one interview sa UNTV News and Rescue sa Bangkok, Thailand, ang ilan sa mga dahilan nito kung bakit nais isulong ang mga programang kapaki-pakinabang para sa mga mahihirap na batang Pilipino, gayon din ang pagpapaigting sa HIV/AIDS awareness. Ito ang balita ni Kath Dumaraos. I work a lot in the slums of Tondo, Manila. I've always taught myself to look for the beauty in it, to look in the beauty in the faces of the children, and to be grateful. Sa Q&A portion ng Miss U pageant, angat sa lahat ang sagot na ito ng bagong Miss Universe, Catriona Gray. May kasabihan nga na kung ano ang nasa puso, iyon ang inilalabas ng bibig. Sa one-on-one interview ng UNTV kay Catriona Gray ilang araw bago ang kompetisyon, ito rin ang sagot niya sa aming Q&A portion hinggil sa kanyang isusulong na advokasya sakaling manalo sa prestihiyosong pageant. Ang mga bata sa Tondo, Manila ang una sa kanyang listahan. Well, I just hope that at this moment, I've really put out material that I hope could have reached more, which is why I timed it in this way. So the work that I've done with Young Focus in Tondo, Manila in regards to education, I actually put out my first original song. I was the creative director and everything for the music video that we filmed in Tondo starring some of the kids in the program. So that was my main campaign. Ayon kay Gray, nais niyang baguhin ang pagtingin ng mga tao sa mga bata sa slum area sa Tondo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng naaakmang edukasyon. Sa halip na aniya ay maiugnay sila sa basura, mabahong lugar at mga karahasan, nais niyang makita ng mga tao na ang mga batang ito ay karapat-dapat din sa pag-aaruga at pagtulong, kaawaan sa halip na kutsain. To raise awareness and to also move people to donate. And it was really important to me to project them in a very uplifting light. I didn't want the viewer to be pity and poverty and trash. I wanted them to see kids being kids, because there is something beautiful and pure in children. And I feel that once people see that, they will be convicted or moved to give back. So that was my main advocacy. Liban sa mga kabataan ng Tondo, sinusuportahan din ni Gray ang HIV/AIDS awareness campaign sa pamamagitan ng pagsusulong ng free testing, counseling at public awareness hinggil sa autoimmune disease. Inihayag ni Gray na malapit sa kanyang puso ang naturang issue dahil sa isang namayapang kaibigan.
I put out those videos because, you know, that is the main thing that I want to do, to encourage people just to get tested. And also encourage our government to make more testing centers and resources available to the different far-flung areas. Sinabi ni Gray na 3 taon na siyang gumagawa sa mga proyektong ito at para sa kanya, isang fulfillment na ang mabigyan ng bahagi sa kampanyang ito. Nais din ng bagong Miss U na tutukan ang pangangalaga sa kalikasan para sa susunod na henerasyon. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue, Bangkok, Thailand. Umaasa ang Malacanang at maging si Budget Secretary Benjamin Jokno na magkakaroon ng friendlier Congress sa susunod na taon. Kasunod ito ng sigalot sa budget sa pagitan ni Jokno at ilang kongresista. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Naniniwala si Budget Secretary Benjamin Jokno na hindi na mauulit na mabinbing muli ang pagpapasa sa panukalang pambansang pondo sa mga susunod na taon gaya ng nangyari sa 2019 General Appropriations Bill. Ito ay dahil mababago na ang komposisyon ng Kongreso pagkatapos ng 2019 midterm elections. Ayon sa opisyal, aabot sa 43.7 billion pesos ang mababawa sa ilalabas na pondo ng pamahalaan dahil sa reenacted budget para sa first quarter ng 2019. Ibig sabihin, posibleng maapektuhan ang serbisyong ipagkakaloob ng pamahalaan. I'm hopeful na hindi na siya mangyayari kasi there's going to be a new Congress. Di ba? May election tayo eh. So the midterm, there will be a new Congress. Hopefully much more much friendlier than this one. Friendly naman tong Congress na to. Naniniwala naman ang Malacanang na suportado pa rin ni House Speaker Gloria Arroyo ang mga programa ng Duterte administration. Ito ay kahit pumalyang maipasa ang budget proposal sa tamang panahon. I'm sure it will be friendlier. Doesn't mean that the Speaker doesn't support. As they explain it, there are certain amendments that they need to scrutinize and subject the same to more review. And perhaps because of work in Congress that restricts them from passing the budget on time. Samantala, inihayag naman ni Jokno na kasama sina House Majority Floor Leader Rolando Andaya at Minority Floor Leader Danilo Suarez sa mga politikong nagtatanong sa kanya hinggil sa status ng road users tax. Gayunman, nanindigan ng opisyal na hindi i-release ang pondo hanggang hindi nareresolba ang issue sa pagbuwag sa road board katulad anya ng posisyon dito ni Pangulong Duterte. Marami nang lumapit sa akin. I won't name names, no? Marami nang lumapit sa akin na politiko na tinatanong yung status nga ng road users fund na yon. Kailan ma-release and so forth. Sabi ko, hindi ko i-release yan until that issue on the road board is settled. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang unang bahagi ng pagsasaayos ng Cavitex. Dahil dito, mas bibilis na ang biyahe mula Cavite papuntang Metro Manila. Ito ang balita ni Benedict Samson. Mas magiging mabilis na ang biyahe ng mga motorista papuntang Maynila galing ng Cavite at pabalik gamit ang Cavitex. Binuksan na kahapon sa mga motorista ang flyover sa bahagi ng Pacific Avenue sa Parañaque City. Kung dati ay kailangan pang huminto sa traffic light ng mga motorista sa expressway, ngayon diretso na ang biyahe. Gaya ng halimbawa ng mga galing Cavite pakaliwa sa Pacific Avenue sa Parañaque City, papuntang Diosdado Macapagal Boulevard Avenue. Ayon sa DPWH, bibilis ng 10 minuto ang biyahe kumpara sa dati. Dati naiipon dito yung traffic dahil nung walang flyover, nung pa-left turn yung mga kotse na galing sa south, maghihintay talaga at maipon yung traffic. Bukod dito, mas lumapad din ang kalsada mula sa dating tig-3 linya kabilaan. Ngayon ay tig-4 na linya na ito. Ayon sa DPWH, tinatayang nasa 140,000 na mga motorista ang dumadaan dito araw-araw. Ang nasabing proyekto ay unang bahagi ng ginagawang pagpapaganda sa Cavitex. Sa susunod na taon ay uumpisa na ang Phase 2 sa Cavitex. Will involve the widening of 3 bridges, namely the Parañaque Bridge, the Wawa Bridge, and the Las Piñas Bridge. At the end of all these enhancements, we anticipate we will have 14 kilometers of widened and modern expressway in Cavitex.
Ayon kay Toll Regulatory Board Executive Director Abraham Sales, isa din sa makakadagdag ng luwag sa biyahe ay ang ginagawang C5 link. Flyover. Hopefully matapos nila mga March siguro yun. March, makatawid na yung C5 Taguig, makatawid sa kabila. Siguro, we expect more than 50,000 a day ang tatawid na sasakyan doon. Malaking relief sa doon sa lugar na yon, yung Taguig, Parañaque, Pasay. Asahan naman ng mga motorista na sakaling makumpleto na ang mga proyekto sa Cavitex ay masaalwan pa ang pagbiyahe sa iba't ibang lugar sa bahagi ng South Luzon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Parañaque City. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Philippine National Police Drug Enforcement Agency ang pagkalat ng party drugs sa mga lugar na dinadagsa ng mga bakasyonista ngayong holiday season. Bukod sa party drugs, minomonitor din ngayon ng PNP ang posibleng pagkalat naman ng vape marijuana. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Kasabay na mahabang bakasyon ngayong holiday season ang kabi-kabilang mga party at events. Kaugnay nito, pinag-iingat ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG ang publiko laban sa mga masasamang loob. Ayon kay PDEG Chief, Police Chief Superintendent Albert Ferro, karaniwang kumakalat ang party drugs sa mga lugar na dinadagsa ng mga tao. Kaya payo nito sa publiko, huwag basta-basta tumanggap ng inumin o pagkain mula sa mga hindi kakilala. Yan ay pwede nilang patakan ng liquid ecstasy or other party drugs na hindi mo alam kung ano na ang ginagawa mo. Pwede kang ma-rape or pwede kang malagay sa peligro. Mahigpit ding imomonitor ng PNP ang mga party at events sa mga bars at clubs laban sa posibleng bentahan ng party drugs gaya ng ecstasy. Mag-ingat po tayo kasi instead na masaya ang ating Pasko ay mapunta tayo sa kalaboso. Nagbabala rin si Ferro laban sa pagkalat ng vape marijuana. Aniya, nahuli nila noong December 2 sa Dasmariñas, Cavite ang 3 suspect na umano'y nagbebenta ng vape marijuana. Ito po yung vials ng vape. So sometimes parang nasusuppress yung odor niya, but yung effect po ng marijuana, and when we tested this with the crime laboratory, it tested positive of cannabis or marijuana. So ito po ay bawal sa ating bansa. Ayon kay Ferro, mananatiling nakaalerto ang PNP ngayong holiday season upang mapigilan ang mga magsasamantalang sindikato ng iligal na droga. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Campo Crame. News dahil tumaas ang presyo ng mga holiday items sa mga pamilihan. Pero ayon naman sa Department of Trade and Industry o DTI, pasok pa rin ito sa Suggested Retail Price o SRP. Ito ang balita ni Monok Son. Nag-ikot sa mga pamilihan ang Department of Trade and Industry upang tignan ang presyo ng mga holiday item. Nakita ng DTI na pasok sa Suggested Retail Price ang presyo ng mga holiday products sa ilang mga supermarket. Karamihan ay mababa ng 3 hanggang 6 na piso sa itinakdang SRP. Pero kung ikukumpara, mas tumaas ang presyo ng mga holiday items ngayong Disyembre kaysa noong nakaraang taon. Pero mas marami pa rin ang nagdesisyon na huwag magtaas dahil sa kompetisyon. Yung mga nagtataas ng presyo, it's their lookout, it's the manufacturer's lookout kasi market share nila yung nababawasan. Kamakailan ay nag-apply upang makapagtaas ng presyo ang ilang brand ng mayonnaise, ilang brands ng ham at tomato sauce. Pero marami pa rin ang bumaba at nag-retain ng presyo gaya ng pasta, ilang brands ng ham, fruit cocktail at queso de bola. Tiniyak ng DTI na maraming holiday products na mabibili sa pamilihan ang pasok sa SRP at inaasahang mananatili ang presyo nito hanggang sa susunod na taon. Ayon sa DTI, dahil sa marami namang pagpipilian, makatutulong ito upang makapagdesisyon ang mga consumer sa produktong bibilhin. Mas nakakaano ka kasi may mga free bawat item. Yan sir. Kasi para may dagdag man lang. Ano kasi sa hirap ng ang sweldo, magkano lang. Dati po, mahal. Ngayon, medyo bumaba, konti. Samantala, nagkaubusan naman ng NFA rice sa isang branch ng supermarket sa Maynila. Ayon sa store manager, marami ang namakyaw dahil sa murang halaga nito. 300 sacks yun, na 325 kilos. So, wala naman pong advice sa amin na nag-limit cap sa benta. Basta nag-display po kami. Nagpaalala naman ang DTI sa mga negosyante na nagsasamantalang mamakyaw ng murang bigas.
kumuha sila ng bigas na hindi naman sa ganitong programa dahil yung programa natin na to para sa mga kababayan natin na makatulong tayo na magkaroon sila ng murang bigas. Pinayuhan naman ng DTI ang mga consumer na samantalahin ang mga bundled grocery at promo items upang makatipid sa pamimili. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Manila. Nagharap-harap sa vocal battle kagabi ang ikatlong batch ng Wishcoveries mula sa Camp Junji Marcelo ng National Capital Region. Aminado si composer Wishcoverer Junji na nahirapan siyang pumili kung sino sa tatlong Wishcoveries ang matatanggal sa kompetisyon. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Vocal battle ang nangyari sa third weekly elimination ng Camp Junji Marcelo sa Wishcovery Season 2 The Singer and the Song kagabi. Nahirapan sa pagpili si composer Wishcoverer Junji sa kanyang tatlong talented Wishcoveries na sina Ira Asuncion, Kiel Aguilar, Umuwi ka na baby, hindi na ako sanay nang wala ka, mahirap ang mag-isa. at Gracelyn Espenesin. Ngunit sa huli, nang ibabaw para kay Junji sina Ira at Kiel. Hindi man nakapasok ay pinabauna ni Junji ng words of encouragement si Gracelyn Espenesin. Gracelyn, I hate to give you up, but I think given yung edad mo and the maturity, parang give it one more year, you will be so ready na you might even win this. Marami pa namang pong dapat improve, tapos pwede pa pong mag-improve. Marami pa pong pinto ang magbubukas out there. Huwag naman palampasin ang labanan ng mga taga-Visaya sa kampo ni composer Wishcoverer Tops Zara mamayang gabi sa Wish 1075 YouTube channel. Leslie Moan, UNTV News and Rescue, Philippines. Ongoing na ang online voting para sa mga artists at Wish-clusive performances na nominado sa inaabangang Wish 1075 Music Awards. Gaganapin ang 4th Wish 1075 Music Awards sa Enero sa susunod na taon. Nagbabalik si Leslie Longbowen. Sa loob ng isang taon, inaliw muli ng Wish 1075 ang wishers sa Wish-clusive performances na nagsilbing playlist na ng music lovers. At bilang pagkilala sa standout performances at artists, inilabas na ng Wish 1075 ang nominees para sa ika-4 na Wish Music Awards. Ngayong taon, mayroong 18 kategorya ang WMA. Kabilang dito ang Wish Artist of the Year, Wish Group of the Year, Wish Promising Artist of the Year at iba pa. Habang ang ilan naman ay para sa iba't ibang genre ng Wish-clusive performances ng mga artist. Kabilang naman sa special recognitions ang Wish-clusive Viral Video of the Year at Wish-clusive Elite Circle. Nagpahayag naman ng saya at pasasalamat gamit ang social media ang ilan sa mga nominado. Sakop ng 4th Wish Music Awards nomination ang mga Wish-clusive na kuha mula noong November 1, 2017 hanggang October 31, 2018. Samantala, bukas na ang online voting via WMA website, Wish app o Wish YouTube channel. Ang mga boto ng wishers ang bubuo ng 20% ng scores, habang 80% naman ay magmumula sa panel of judges. Ang polling period ay magtatapos sa January 15, 2019 alas 12 ng tanghali. Kinagabihan naman ito ang Wish Music Awards sa Smart Araneta Coliseum. At syempre, katulad ng nakalipas na 4 na taon, hindi mawawala ang pagkakawang gawa na siyang puso ng Wish 1075.
dahil kasamang magwawagi ng mga artist ang kanilang mga mapipiling beneficiary. Leslie Lomboan, UNTV News and Rescue, Philippines. Naniniwala pa rin ang mga Pilipino na sa gitna ng maraming krisis at problema na kinakaharap ng bansa, may mga kapwa Pilipino pa rin na nananatiling tapat at may mabuting kalooban. Halimbawa lamang nito ang pagsasauli ng mga nawaglit na gamit, maliit man o malaki ang halaga. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Araw-araw halos sari-saring bad news na ang bumubungad sa telebisyon, radyo at maging sa social media. Pero huwag madismaya dahil may mabubuting bagay pa rin naman tayong makikita, gaya ng mga honest Pinoy na hinahangaan sa social media. Isa na rito ang security guard na si Danilo Villa na nakapulot ng nanakaw na wallet ni Peter Bunag. Ayon kay Peter, hindi sapat ang salitang thank you sa kabutihang ginawa ni Mang Danilo. Laking tuwa din ang isang residente ng Barangay Addition Hills, Mandaluyong City nang maisauli sa kanya ang kanyang iPhone 8. Nalaglag niya ito at swerteng napulot ng vegetable vendor na si Mang Jesus Pabunot. Worth the wait naman para kay Irvin ang pagkakabalik ng kanyang cellphone na 1 linggong nawala. Hindi niya inasahang may isang taong magsasauli pa nito. Naniniwala rin si J.M. Javierto na marami pa ring tapat na kapwa Pilipino gaya ng tricycle driver ng Agsitoda na nagsauli ng kanyang pitaka. Kahanga-hangaan niya si Manong driver at dapat na binibigyan ito ng parangal sa kanyang kabutihang asal. At dahil sa katapatan ng mga kagaya nila, mayroong nagbabago ang pananaw sa kanilang kapwa. Realize ko po na hindi po pala lahat ng tao ngayon is yung katulad ng iniisip ko po, ma'am, na hindi po nila kaya maakin ng mga bagay na hindi sa kanila. After po ng subject na po yun namin, ma'am, doon ko na po na-realize na nawawala po pala yung cellphone ko po nun, ma'am. Tapos binalikan ko po sa previous room ko po, ma'am, sa mathematics room ko po, ma'am. Tapos meron po nag-sorry sa akin na doon din po nag-room, ma'am, yung schoolmate ko po, ma'am, tapos binalik po sa akin. Isa pa sa mga bagay na dapat nating tandaan ay ang pagpapahalaga sa mga bagay na meron tayo, regalo man yan sa atin o binili natin. Dahil kadalasan, kapag nawala ang isang bagay na mahalaga sa atin o kailangan natin, doon natin nare-realize ang halaga nito. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nanawagan sa pamahalaan ng mga suki ng NFA rice na huwag munang tanggalin sa merkado ang supply nito kahit maisabatas na ang rice tarification bill. Ayon sa isang consumer group, hindi pa handa ang mga mamimili ng NFA rice kung bigla itong alisin sa mga pamilihan at hindi rin nila mapanghahawakan ang subsidiyang ilalaan para sa mga magsasaka. Ito ang balita ni Ray Pilay. Laging mabilis sa outlet na ito sa Kamuning Market ang NFA rice dahil nabibili lamang sa 27 pesos ang kada kilo nito. Ayon kay Aling Carmencita, malaking tulong sa kanila ang mababang presyo ng bigas mula sa NFA dahil kumukonsumo sila ng 84 na kilo ng NFA rice sa isang buwan. Sa ngayon ay nasa 39 pesos ang prevailing retail price ng regular milled rice sa Metro Manila base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ibig sabihin, nasa 12 pesos ang natitipid niya sa kada kilo ng NFA rice o halos 1,000 piso sa kada buwan. Yung matitipid mo dito, pwede na rin yung pang bili mo ng ulam, yung kahit itlog, ganoon. Panawagan din ng iba pang mamimili na huwag sanang mawala ang NFA rice sa merkado. Malaking kawalan din. Malaking tulong sa amin ng NFA. Siyempre, mura. Maano po kasi, mahirap po yung budget ngayon. Sa gantong nangangalakal lang po yung nanay ko. Medyo kapos po pagka tumaas. Nito lamang Martes ay inihayag ng Department of Agriculture na mawawala na ang NFA rice sa merkado kapag naisabatas ang rice tarification bill dahil magsisilbing taga-imbak na lamang ng bigas ang National Food Authority na gagamitin sa mga kalamidad. Hindi na rin anya mag-aangkat ng bigas ang NFA at sa mga lokal na magsasaka na lamang ito mamimili. Pero ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, maaari pa ring magbenta ang NFA ng bigas sa merkado nang hindi malulugi o kahit na walang subsidiya ng gobyerno. Explanation ng NEDA sa amin doon sa Senate hearing sa Committee on Agriculture, yung presyo ng palay kung totoo dahil doon sa importation magiging 17 pesos, pwede pa rin magbenta ng 27 pesos na bigas.
Base sa Rice Tarification Bill, maglalaan ng 10 bilyong pisong pondong ayuda kada taon para sa mga magsasaka na gagamitin para mapababa ang gastos sa pagsasaka at mapataas ang produksyon ng palay. Pero ayon sa Laban Consumer, sa ngayon ay hindi maaaring ipangako sa mga magsasaka ang halaga ng pondo dahil hindi pa naman hawak ng gobyerno. Nabasa ko yung final bill na in-approve ng BICAM, wala naman sinabing aabonohan ng gobyerno yung 10 bilyon eh. Hindi ko, kukunin pa yan 10 billion dun sa mga buwis na ibabayad ng mga importers. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, naghihintay na lamang ng pirma ng Pangulo ang Rice Tarification Bill. Giit nito na bababa ang presyo ng bigas sa merkado kapag naisabatas na ang panukala. Pag niliberalize mo naman magkakaroon ng competition in the market. So, magpapababa sila ng presyo. Otherwise, hindi sila mabibili. Di ba? Kaya nga, law of supply and demand yan. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Iginiit naman ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Cynthia Villar na hindi mawawala ang murang bigas sa mga pamilihan kahit maisabatas na ang Rice Tarification Bill. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Nilinaw ni Senator Cynthia Villar na tanging ang importasyon ng NFA rice ang pinatitigil sa ilalim ng Rice Tarification Bill at hindi ang pagbebenta ng murang bigas sa mga pamilihan. Reaksyon ito ng senador sa pahayag ni Department of Agriculture Secretary Manny Piñol na mawawala na ang NFA rice sa merkado. Oras na tuluyang maisabatas ang Rice Tarification Bill. Si Villar ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food at pangunahing mayakda ng panukalang batas. Ang NFA po, ang budget nila the same. But they are instructed to buy from the local farmers, not to import. Kasi minsan yung ating Secretary of Agriculture, hindi ko maintindihan. Malinaw po ang batas na pareho pa rin ang budget ng NFA, pero pinagbawalan na silang mag-import. Gusto ng gobyerno, bibili na lang sila sa local farmer. Sa ilalim ng Rice Tarification Bill, maaari nang mag-angkat ng bigas ang private sector kapalit ng pagbabayad ng taripa. Pero kahit hindi na magbebenta ng murang bigas ang National Food Authority o NFA, naniniwala si Senator Villar na hindi mawawala sa pamilihan ang murang commercial na bigas. We foresee na pag ang private ang nag-import, ay magmumura ang bigas kasi hindi makokontrol ng ilan lamang, kundi it's open to everybody. Pasado na sa 2 kapulungan ng Kongreso ang Rice Tarification Bill at pirma na lang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kailangan upang tuluyan itong maisabatas. Ayon kay Villar, magiging malaking tulong ito upang maprotektahan ang mga lokal na magsasaka, lalo't may nakalaang 10 bilyong pisong pondo bilang subsidiya sa kanila. Ikinatuwa naman ito ng mga mamamayan ng bayan ng Rizal sa Laguna na pagsasaka ang karaniwang hanap buhay. Could also help the farmers in towards the improvement of their living. So palagay ko malaking tulong ito. Kaya I'm grateful. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Binawi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapatupad ng mas mataas na multa sa illegal parking na epektibo na sana ngayong araw. Ayon sa MMDA, sa susunod na taon na itutuloy ang implementasyon nito. Ito ang balita ni Joan Nano. Kahapon inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na epektibo na ngayong araw ang pagpapataw ng mas mataas na multa sa illegal parking. Batay sa MMDA Regulation Number 18-008, ang dating 200 pesos na multa sa sasakyang illegal na kaparada pero may driver ay gagawin ng 1,000 piso. Magiging 2,000 piso naman ang dating 500 pesos na multa para sa mga illegally parked na sasakyan pero walang sakay na driver. Kung obstruction naman ang violation, magiging 1,000 pesos na ito mula sa dating 150 pesos. Ginawa na ring 1,000 pesos ang multa sa paglabag sa yellow lane policy mula sa dating 500 pesos. Kaninang umaga, ilang motorista ang agad na nasampulan ng mga otoridad. Tinikita ng MMDA ang driver ng ilang tricycle at pribadong sasakyan na nakaparada sa EDSA Balintawak at Bansalangin. Malaki na masyado, ma'am medyo may kahirapan kasi matagal kitain yung 1,000, ma'am Kaya magpupursige na lang po na matubos yung lisensya ko. Hindi, para sa amin talagang malaki yun, yung 1,000
illegal parking na yan. Mabuti kung lahat ng mga illegal hinuhuli, baka meron din namang pinipili lang yan. Katulad namin na mahihirap eh. Subalit pagsapit ng tanghali, binawi ng MMDA ang pagpapatupad ng bagong penalty rate at ipinagpaliban ng implementasyon nito sa January 7 ng susunod na taon. So kung ang huli nyo, January 6 and below, doon tayo sa dating fine. Paliwanag ng ahensya, ito ay upang mabigyan ng mas maraming oras ang information drive kaugnay ng ipapataw na mas mataas na multa. Inaayos pa namin yung system namin sa collections. Number 3 sa ticketing. And of course, number 3, sabi nga ni Chairman, Christmas season ngayon, no? Medyo gipit din sa pera yung mga tao. Sige, pagpaliban na muna natin to. Sa ilalim ng bagong patakaran, sa loob ng isang araw, 2 beses maaaring matikita ng driver ng sasakyan na iligal na nakaparada. Pabor naman ang ilan sa mga nakausap ng UNTV News sa pagpapataw ng mas mataas na multa sa illegal parking. Oo, pabor naman. Kasi para mabawasan din yung traffic kasi iba, nagpa-park na lang basta eh. Para siguro madala din sila. Oo, tama lang yan. Para madisiplina lahat ng driver. Umaasa ang MMDA na kapag naipatupad ang bagong regulasyon, mababawasan na ang mga pasaway na motorista na pumaparada sa mga ipinagbabawal na lugar at nagiging dahilan din ng matinding traffic sa ilang lugar sa Metro Manila. Joan Ano, UNTV News and Rescue, Makati City. Inatasan ng Department of Transportation o DOTR ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na paigtingin ang kampanya laban sa mga driver ng motorcycle hailing app na Angkas na tuloy pa rin sa pamamasada. Ayon kay DOTR Secretary Arthur Tugade, sinunod ng kagawaran ang inilabas na injunction noon ng Mandaluyong Regional Trial Court pabor sa Angkas kaya dapat sundin naman ngayon ng Angkas ang inilabas sa temporary restraining order ng Korte Suprema sa desisyon ng Mandaluyong RTC. Giit ng kalihim, ipatutupad ng kagawaran ang batas laban sa mga kolorum na bikers. Sa ibang balita, isang malawakang kilos protesta ang sinagawa ng mga guro sa downtown Los Angeles dahil sa tila pagsasapribado ng public school system ng lungsod. Handa raw silang ituloy ito hanggang susunod na buwan kung hindi tutugunan ang kanilang mga hinaing. Ito ang balita ni Joy Santiago. Libo-libong mga guro sa Los Angeles ang nagsagawa ng kilos protesta bilang panawagan sa mas maayos na funding distribution sa public school system sa lungsod. Pinanawagan ng mga union members ng Los Angeles Uniform School District o LAUSD ang dagdag na funding para sa mas mababang student per class ratio, dagdag na bilang ng mga class nurses at dagdag na sweldo ng mga guro at iba pa. Our class sizes have been getting bigger and we haven't been getting the resources we need. I teach world and U.S. history and our textbooks, we haven't received new textbooks. Sa kasalukuyan, ayon sa LAUSD, mayroon lamang isang school nurse sa bawat paaralang mayroong daan-daang mag-aaral at ang dating 25 to 30 students bawat klase ay umabot na ng hanggang 35 to 40 students per class. Huling nakatanggap ng aumento sa sahod ang mga guro sa lungsod, 3 taon na ang nakakaraan. We're protesting to have a school nurse in each school every day. Since we've been working many nurses, we have 3 assignments. So once a week, which is not enough for the school and the kids. Bagamat nangangahulugan ng pagkahinto ng ilang araw na pag-aaral ng mga kabataan sa Los Angeles, handa umano ang LAUSD sa pagsasagawa ng karagdagang kilos protesta laban sa isinasalarawan nilang mga privatization ng public school system ng lungsod. There are 2 things happening. One is there's a great move to try and privatize education, to take it away from the public domain. And so they are cutting the resources for public education and trying to transfer them to private. Nitong 2018, nagsagawa ng kahalintulad na kilos protesta ang mga guro sa mga estado ng West Virginia at Arizona na nagresulta ng pagsagawa ng lawmakers ng increase ng aumento ng mga guro matapos ang ilang araw na pagtigil ng klase ng mga mag-aaral. Ang California ay mayroong 1.4 milyong Filipino at mahigit sa 460,000 sa mga ito ay nasa Los Angeles. Panawagan ng mga guro at magulang na magkaisa ang lahat sa paglaban para sa karapatan ng mga mag-aaral.
sa maayos na public school system na anila ay dandang ipinagbibili sa mga pribadong sektor at nagdudulot ng segregation ng mayayaman at mahihirap na mag-aaral sa lungsod. Joy Marivic, UNTV News and Rescue, USA. tatlong araw o mahigit 9 na taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Ipinatitigil ng Department of Transportation o DOTR ang operasyon ng 2 private emission testing center dahil sa falsification o pamemeke ng emission test result. Sakop ng inilabas na suspension order ng kagawaran ang New Earth Emission Testing Center sa Taytay Rizal at ang LLP Emission Testing Center sa Lupi, Camarines Sur. Ipinadala din ang kopya ng kautusan sa IT service provider ng naturang mga testing center na pinagbabawalang iproseso ang mga dokumento ng magagaling sa mga ito. At yan ang ating mga balitang prompty. Ako si Deb Reveral. Mayong gabi.